Si, Diba? si Undersecretary David Almirol Jr. nasa ating linya na. USEC for E-Government, Department of Information and Communications Technology, DICT. USEC, magandang umaga. Si Joel Siweng po ito. Magandang umaga po, Yusek. Good morning, Joel and Weng. Oy, nasa super app na po yung ang tawag dito, eGov. NCAP. Yes, ang NCAP. Yung NCAP. No contact apprehension. Paano ba to gumagana? Pa-explain nga po sa amin, Yusek. Tsaka paggabay na rin, paano ka namin Kaya nga, makikita yan yung NCAP sa eGov? Yun. Oo. Yes, Joel and Weng, kahapon po ay nilaunch na po natin ang integration ng no contact apprehension po sa eGov app. Ang gagawin lang po dyan, pupunta lang po doon sa app. Meron pong slider button po dyan. Makikita mo po yung NCAP po, no? Yung no contact apprehension. Pagka-click mo po dyan, pwede mo na pong i-link yung mga vehicle. No? Let's say meron kang dalawang sasakyan or isang sasakyan. Ilagay mo lang po yung plate number dyan, saka yung ibang information. Automatic po na makikita nyo po pag meron kayong violation later on. So example po ay nagmamaneho po kayo at aksidente ho kayong nagkaroon ng violation sa daan. Halimbawa, beating the red light or kung ano man. O hindi ka nakasuot ng seatbelt. Hindi ka nakaseatbelt. Makikita po yan sa MMDA po, no? Kasi meron po sila tinatawag ng mga CCTVs na naka-integrate po sa kanilang no contact apprehension. Marireceive mo na po doon yung violation. At kahit nasa bahay ka na lang, hindi na po kinakailangan pong pumila pa o pumunta pa sa MMDA para lang po magbayad ng mga violation mo. Pwede ka muna pong bayaran yan anywhere, anytime po. Using that same app na pwede ka na mag-online payment ng iyong violation. Opo, same app po yan. Si eGov Super App lang po yung andyan na po agad-agad. If you don't need to submit anymore your first name, last name, middle name, hindi na po kailangan yon. Automatic na po yun na makikita mo po yung mga violations. Ang kailangan lang, meron kang online banking or na meron kang e-wallet. Opo, pwede nyo gamitin po yun yung mga e-wallets natin, pati po credit card or kung ano mga klaseng payments po. Alright, ito naka po ako, online po ako sa eGov PH ngayon. Inaano ko dito, Weng, may NGA, may LGU, may travel, may health, may report, jobs, tapos weather, signal, tourism, SIM card, startup, agriculture, OFW. Saan bahagi po pakikita po yung NCAP dito? Saan yung slider na sinasabi nyo? Yung slider po, sa slider po yan, di ba, andyan po yung e-travel, NBI, andyan po yung jobs. Meron po dyan po yung may NCAP violation ka ba? Meron pong button po na gano'n? Meron pong wala wala rito, Yusek. Wala sa akin. Baka kailangan ko i-update to, hindi kaya? Baka nga hindi ka updated. Slider po. Slider baka lang hindi po ako tao. Paano po? Slide niyo po. Ni-slide ko na po. May OFW sa dulo. Agriculture, startup, SIM card, tourism, signal, weather. Hindi po yan. Yan po yung mga small buttons po yan. Okay. Yung banner po, yun pong... yung nasa gitna, bandang gitna. Opo, sa may gitna po. Yung marami pong mga images po dyan. Hindi mo naman pala nakikita. Hindi ko nakikita. Ano ba to? Teka Report, online scam, social media concerns, Philippine Travel Information System, trabaho para sa lahat, NBI clearance, e-application clearance. Tapos, ayun! Ito na, Weng! May NCAP violation ka ba yun? Tapos, sige, check mo kayo sa'yo. SSO sign-in failed. Yan ang ibig sabihin nun. Yusek, SSO sign-in failed. I-click mo lang po ulit po. I-click ko lang. Too many requests. Sige, please slow down and try again. Wala, ayaw Ayaw tinatap ko ayaw gumalaw. Baka lang mahina data mo. Hindi. To. Wow. Ito yung pinaka higher tier. Confidence sa using sa data. Mamahalin ng bayad sa... Hindi, to. Yung mga tigna 900 lang po ito Kaya mukhang mahirap ako makaano rito. Ano ba to? Wala, ayaw Ayaw using. Check ko po basta ang hahanapin nyo doon yung slider na may nakalagay ng NCAP. Yun, NCAP. Meron dito. Meron talaga dito. Meron okay. So, homepage mo lang po sa Sa akin po okay po siya. Ganon? Tapon mo na cellphone mo, Joel. Tapon ko na to SSO sign-in failed Nakalagay pa rin. MMDA. Ito po, meron siyang too many requests po siya. So,
So, ibig sabihin po yan, marami po gumagamit po ngayon na ano. So nabubulunan din to, Yusek? Sa MMDA na po yan. Yung system po ng MMDA. Pakitry po mamaya siguro, Sir Joel. No? Okay. Mga anong oras kaya? I'm not sure po. Mga 5 p.m. Ako siguro, no? MMDA server na po ito. Okay naman kay Nico, nakapag nakapag gumagana sa kanya. Ganon? Nasa data mo nga. Sisisihin mo pa yung app eh. O yun, pagpasok mo doon, ilalagay mo lang ang iyong plate number. Plate number, yun lang. Kay motor yan, kay ano sasakyan yan, basta plate number, Yusek. Opo. Okay. So, motorsiklo yan or any vehicle, then magsisync na po yung mga list of violations po kung meron po kayo. It will take how many minutes bago po ma-download mo yung mga data na kailangan mong malaman at kung magbabayad ka, gaano din kabilis? Sa experience po namin po, basta inaprubahan na po or kinonfirm na po ng MMDA, hindi pa na po system po yan ng namin po. So basically, system na po ng MMDA yan. Halimbawa ay na-capture kayo ng camera. Meron po silang manual validation po sa kanilang CCTV kung talagang violation talaga yung nangyari. Then the moment po na kinonfirm nila na violation ngayon, makikita nyo na po sa NCAP po nila. Okay. So wala na tayong text message na matatanggap. Tama ko ba yun? Yusek, kasi ako, meron ako isang violation, yung ad even. Okay. Isa lang kasi kotse ko eh. Nahuli ako. Alam mo, sinungaling, nabubuhan. Nahuli ako. Tinext ako na may violation ako ng ad even. Ngayon ba, wala na akong text ngayon, Yusek, dahil meron na tayong super app? Meron pa rin po, no? Meron pa rin. Meron pong in-integrate po tayo sa tinatawag po na e-gov message naman. Na halimbawa pag may violation po kayo, may ma-receive po kayong SMS na meron po kayong kailangang basta po nakalink po yung yung plate number ninyo dun sa e-gov ng sasakyan, meron kayong marireceive po na text message pa din. Kasi email po, may email. Kaya ako naitanong sa inyo yan, kahapon may report to yung 24 oras. Weng, meron doon isang motor rider na bigla siya. Ang kanyang violation ay umabot na sa sobrang dami nung pagpasok niya sa busway. 200,000 na ang kailangan niyang bayaran. Baka naman pasok siya ng pasok ng busway. Yun nga ang sabi niya. Hindi naman daw niya alam. Wala naman daw nagte-text sa kanya. Hindi siya aware na ganun karami na ang violation. 200,000, mas mahal pa sa motorsiklo niya. Hindi siya aware na nagva-violate siya ng busway. Aware siya. Kaya lang hindi niya alam na nakukuha na siya. Hindi. Call out niya yun. Violate ka ng violate, bayad ka. Hindi naman daw niya, wala daw nagte-text sa kanya. So ito, te-text pa rin tayo, Yusek, pag nag-violate tayo. Opo. Both a text message po saka email po, meron kayong marireceive po kapag meron kayong violation. Pag halimbawa nag-message, Yusek, paano namin malalaman na legit ito at hindi ito scam? Mayroon ba yung may link ba yan na pag pinindot mo, mag-direkta kami sa MMDA or sa e-gov? O notice lang yun? Kasi wala ka na pong i-click basta nasa loob po ng e-gov yung services. Legit po yan, no? Wala pong peking mga website po or system pong naka-integrate dyan. Doon naman po sa mga text message or email, hindi po tayo naglalagay ng mga link na ngayon kasi bawal na po yun. Pero nandun po yung instruction po kung paano po yung gagawin ninyo for you to access the list of violations. Alright. Para mapadali daw, pwedeng pabukas mo ng e-gov, may search bar doon, hanapin mo na lang yung MMDA NCAP. Mas mabilis po yun, Yusek. Opo. Mas mabilis po yun. Kasi po, nasa 1,300 na po na systems ang naka-integrate po sa e-gov. No? Kung hindi nyo po, explore nyo po lahat yan ng manual na hahanapin, mahaba-haba pong po proseso yan. Kaya meron na pong search engine po ang e-gov sa taas. Halimbawa, i-type mo lang po doon yung driver's license or PNP or NBI or NCAP, magpapakita na po agad-agad yung service. You don't need po to scroll. Alright. Kasi ang, gusto rin natin malaman, pagka ba nagbayad kami ng multa, meron tayong e-receipt, electronic receipt, kasi di ba dapat meron i-issue electronic receipt na pruweba na yung multa mo, binayaran mo na. Kasi pagka nagrehistro ka, Weng, baka doon pa ma-plug ka, di ba? May electronic receipt tayo, Yusek. Tsaka ba, matik yon pagka nagbayad ka, nawawala na yon yung violation mo.
Opo, mawawala na po yung violation mo, pero meron pong history na settle mo na po yung ano na yon, yung violation na yon. So nandun pa rin po yung mga history po natin. Saka po yung pong official, yung pong electronic receipt, may marireceive ka rin pong email na bayad ka na, at makikita mo rin po doon sa mismong history ng binayaran mo, nandun na po yung ano mo, yung transaction number mo, saka yung e-receipt na tinatawag. Ibig sabihin registered na yun sa buong sistema ng MMDA at ng eGov na bayad na ako sa violation ko, hindi na ako habulin. Opo, Ma'am Weng. Mahirap Alright. yung nagbayad ka, yun pala hindi pa nakarehistro Joel. Hindi ko lang alam kung pwede natin itanong kay Yusek Almirol ito, pero siguro more on MMDA questions to, Weng. No? Whoever registers the vehicle ang matitikitan. Paano po kung iba ang registered owner sa user? Paano din kung meron pong dispute, Yusek? So, normally po, kapag kung sino po yung owner talaga ng vehicle, regardless kung sino pong nagmamaneho dyan, siya po yung makaka-receive po talaga ng ticket, ng notice of ng violation. notice, Kasi po, kumbaga ang may responsibilidad po kasi ng kasakyan ay yung may-ari po, no, yung nakarehistro po dun sa ORCR ng ng sasakyan, no. Number 1. Number 2 po, dun naman po sa dun sa mga gusto pong magkaroon din po ng ng listahan ng violation kahit hindi sa kanya yung sasakyan, pwede rin po kayong magkaroon ng dispute, no. So sa mismong system po ng MMDA, pwede kayong magsabi doon, meron pong button doon na i-dispute mo. Halimbawa, ay hindi po ako yan, or yung sasakyan ko naman po ay halimbawa ay electric car naman yan, hindi naman, kasi kapag electric car may mga exemption po, no, ng mga iba-ibang mga violation. So, pwede niyo pong i-dispute po doon. Marireceive po ng MMDA yan, at kapag nakita mo naman nila na, oo nga naman, di naman pala dapat tong violation na to, nire-resolve naman po agad-agad. Correct. Alright, sige. Salamat, Yusek. More power to you, and Good luck po sa DICT. mag-iingat sa Super Typhoon. Ay, hindi na pala Super Typhoon. Inday na lang po, Yan. bagyong Inday. Thank Mag-ingat you. po kayo. Good morning, sir. Maraming salamat, Joel and Weng. Yes. Yusek David Almirol Jr., Department of Information and Communications Technology, mga kapuso.